mga kalodi, and we're back again for another episode of It's Up to Youth. This is your host, Kristen Lim, ang inyong sporty bestie para sa panibagong episode ng It's Up to Youth. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Para sa episode na ito, mga lodi, makakasama natin ang Stray Dogs. Kilala nyo ba ang Stray Dogs? So yun na nga, isa silang grupo ng mga kabataan na ang ginagawa nila ay pagsasayaw. So ano, excited na ba kayo makilala sila? Let's go! So yeah, hi! Happy Isabela, Stray Dogs! Happy Isabela, ma'am. Okay lang kayo? Ayun, Hindi, sila. Ito, parang hindi. So, kumusta? Welcome pala dito sa It's Up to Youth. So, Stray Dogs, diba? Pwede niyo po ba ipakilala ang mga sarili? Let's start with Kuya Edson. Mga pala si Edson El San Juan. Ko po yung tumatayong choreographer nila at leader. At ako po yung nag-guide sa kanila ngayon. Uy, chill lang to! Tawa kayo, kung may mga jokes kayo, labas nyo. Anyway, Okay. sige. Yes. Ako nga po pala si Pimela Maria Bachachara. Isa po ako sa mga members ng Stray Dogs. And they call me Tim. Okay, so yes. Hello, ako din po si Ian Guayno de los Reyes. Isa din po sa member ng Stray Dogs. Hi po, ma'am. Okay, hi! Hello! Ako naman po si Jamar El Bakil, isa ding member ng Stray Dogs po. Hello po, my name is Michael Tipio Quinto Jr., new member of Basilan Stray Dogs. Hello, my name is Jesse Lomongo, isa din po ng member ng Stray Dogs. Good afternoon everyone, I'm Critzaline Pegarido Cabea Cruz, an old member of Stray Dogs. Hello, I'm Nico Jan Diarmoni, aka Manex 2.2, and I'm the member of Stray Dogs. Hello po, magandang tanghali. Ako po si Raven Ranyola, isang member din po ng Stray Dogs. Hey guys, my name is John Marconier and I'm also known as June, and I'm also the member of Stray Dogs, and I just joined last year. Hello everyone, my name is Corazana Makapili. I'm a member of Stray Dogs and they call me Sword. My name is Eliza Joy E. Alumbra, the member of Stray Dogs. So, Kuya Edson, ano ba yung pinagkakaabalahan nyo lately? Ang iba po kasi busy sa studies nila o rin nag-a-apply po ako ng trabaho, naghahanap din. Yung iba sa work nila. Yes. Matanong ko lang, kailan and paano nga ba nabuo itong Stray Dogs? Nabuo po yung Stray Dogs last September 23, 2019. Bale, dance troupe po kami ng Basilan State College under the advisory of Sir Michael Balais. Siya po yung nag-push sa amin na sumama kami sa mass competition, which is yung Mindanao Association of State. Basta something yung mass, basta yung mass competition, parang regional competition siya. And then, sa lineup namin, nabuo yung 9 members. Yung 9 members na yun, yung mga, yun ang naging pioneering ng Stray Dogs. So bale 9 members Opo, talaga? 9 members talaga. So, andito pa rin po ba? Wala na. Bale, sa 9 members na yun, ako na lang yung mga kasama ko nandun, may work na, may professional na din. Like sila, i-shoutout ko na lang po sila. Bale, shoutout ko po sila Abdelranji Abdullah, sila Al-Najar Salim, sila Nadsfer Albain, sila Bando Mujala, Daniel, basta si Daniel, opo, yun. Then si Mark Gamao, si Ronnie Jason Makapili, then ako. Yes, Arcon Tep din po pala. Okay. Opo, yun ang first 9 members ng Stray Dogs. Bale, naging official dance troupe po siya ng Basilan State College that time. That time, Opo, 2019. 2019 po. So hanggang ngayon, naipagpatuloy and Opo. dumami. Bale,
Bale, nung pagkatapos nun, nag-decide ako na mag-compete kami sa labas. Pero dahil busy na yung mga pioneering, bale, humanap ako ng ibang members kasi may mga trabaho na din sila, medyo busy din. Kaya naghahanap ako ng ibang members na doon namin ginawa sa labas. Yung through joining competition outside. Ang galing naman. So pero matanong ko lang sa mga bagong members dito. Ano yung nag-udyok sa inyo to join Stray Dogs? Sinong I think for me, in my case kasi I like the way they make their dance style and how they explore a lot of dance style, and that's what really makes me wanted to join this group. And also I like how they like trying to push new styles and boundaries when it comes to arts. How about Okay. So like I joined Stray Dogs because of my dati kasi BDC pa po kami yung iba dito. But then wala na po kasing that time contest na sinalihan. So they went to Stray Dogs. Tapos sumama na din po ako kalaunan. Ayun. So how about si Corazon? Yes, what made you join sa Stray Dogs? Ang nag-udyok po sa akin para mag-join sa grupo na to is yung passion ko po sa pagsasayaw ever since. Gusto ko lang po sumayaw at i-share yung passion ko together with groups and yun po yung nag-udyok sa akin para sumayaw. Maganda. But anyway, Kuya Edson, di ba sa isang dance group or kahit anong grupo, may mga challenges. Opo. Can you tell us or can you share us kung ano yung challenges na encounter nyo and how did you overcome it? Sa grupo kasi normal lang po talaga yung wala namang perfectong grupo. So sa mga challenges, marami na rin kami napagdaanan, yung halimbawa sa financial funds namin, sa family problem din. Then lahat yun binubuhos namin sa pagsasayaw. Bale yun yung naging inspiration namin para mas igiyan pa yung pagsasayaw namin at maipakita yung talento namin sa hindi lang sa buong Isabelenyo, kundi sa buong mundo or Pilipinas. Na sana mapansin din kami. Kasi sayang kasi yung talento ng mga Isabelenyos. Kaya gusto namin ipakita na kaya namin makipagsabayan sa ibang lugar at sa mga ibang magagaling na dancers. Yun po ang pangarap talaga ng group. Opo, kasi may kasabihan tayo dito sa Isabela na ang Isabelenyo ay kayang makipagsabayan sa kahit anumang larangan sa mundo. Opo. You guys are proving it. So, congratulations. Anyway, di ba may mga contest kayong sinalihan recently? Opo. Can you tell us your most memorable contest? Yung most memorable competition na sinalihan taon namin is yung Champion Tour at saka yung World Supremacy Battle na ginawa sa Cebu City. Opo. Then, sa kabutihang palad, nung first na pagsali namin, nag-rank 12 kami doon out of 36 groups. Buong bansa yun? Opo, buong bansa. Bale, by division po siya. May Luzon, Visayas at Mindanao. So sumali kami sa Visayas. Bale, trinay namin yung kung paano sumayaw yung mga ibang groups doon. Kasi akala namin, dehado kasi talaga yung ina-expect namin doon. Kami yung madedehado doon kasi siyempre, pag sabihin natin mga Visayas or Luzon, siyempre mga galing yung mga dancers dyan. So nasa isip namin is for experience lang yung pupunta namin doon or mag-gain ng knowledge. Yun po talaga yung main goal namin is maka-gain ng knowledge ng mga different styles and dances din. Kasi nung mga time na yun, wala po kaming guts na parang lumaban talaga. Pero ginawa po namin yung best namin. Yung goal po kasi namin, kahit na
hindi kami magaling, as long na maipakita namin yung best namin at saka yung originally na coming from Isabeleños talaga, na dancer ng Isabeleños. Yun yung magiging parang pride namin na dalhin yung lugar. Grabe naman. Parang dedicated talaga kayo sa pagsasayaw. Anyway, may tanong ako from the members. Gusto ko sumagot from the members. Ayan. What makes you different from other dance group here in Isabela City? I think probably our willingness, because like, let's say we don't actually have an exact venue for practice, but then again we have to like travel from like a long, from one place to another, so we have to spend like a lot of money just to go to attend the practice space, and I think that's what makes us difference. Para sa akin, yung kaibahan namin sa ibang group is yung siguro lahat naman siguro ng grupo may pagkakaiba. So ang pagkakaiba lang namin sa ibang group is yung banding namin. Kasi hindi naman mabubuo maging solid yung isang grupo pag di namin kilala yung isa't isa, di namin kilala yung mga ugali namin ng bawat isa, ganun. So lahat talaga kayo dito yung treat each other magkakatulog? Opo. Joke lang. Anyway, ewan ko sa kanila. Ewan sa kanila. Ayun, so ano yung accomplishments nyo as a group so far? Sa group, yung mga about sa accomplishment, bale, marami na din kami yung napanalunan, pero hindi po namin yun sinasabi na yun na po talaga yung peak ng accomplishment namin, kasi mas gusto pa namin makaabot talaga ng ibang level. Opo, kasi di namin sinasabi na kami na po yung pinakamagaling dito, kasi di naman natin masasabi na kami yung pinakamagaling, kasi alam namin na may mas magaling pa sa amin. So tinatry namin yung best namin para mag-improve and maka gain pa ng more knowledge about dancing, and maka-share din, para ma-share din sa mga willing na mga dancers. Kasi sa amin, kasi kahit sino bino-welcome lang po namin kung gusto talaga mag-improve or gusto talaga maging dancer, kahit sa mga baguhan pa. Anyway, gusto ko marinig from the members. Ano yung advice na mabibigay nyo sa mga kabataan na gusto rin pasukin ang mundo ng pagsasayaw? Showbiz. Ay. Yun. Siguro mas okay na yung umuwi ka ng gabi na galing sa practice, hindi sa ibang bagay. Yung kasama mo, yung dadalhin ka sa path na maayos, yung masaya ka genuine, then yung hindi sa ibang bagay, like drugs, mga alcohols or smoking, ganon. So, yung pagsasayaw kasi, parang example sa akin, hindi ako like vocal or confident pagdating sa mga kung ano-anong bagay. So, like speaking in public. So, ginagamit ko or yung sayaw, yung nagiging way para ma-express ko yung emotion ko. Yes, opo. Yan po. Yun nga, may mga tao talaga na hindi vocal pero they express themselves through dance. So, gusto ko ng another. Ano yung advice? Eliza? Yes. Yan. Yung advice ko lang po sa kanila, patuloy lang nila and huwag sila mata-down. If ma-down man sila, huwag sila patuloy lang nila pagkasayaw nila, huwag sila mahiya ilabas yung talent nila. If gusto man nila matuto sumayaw, nandito lang si Kuya Edson nila, tuturuan sila, and yun lang. Okay, so gusto ko si yung nakakap.
Ayan, anong masasabi mo sa mga kabataan na gustong sumali sa pagsasayaw? Ang masasabi ko sa kabataan po, imbes na magbisyo, mas maganda kung ipunta nila lang yung time nila sa pagsasayaw. Welcome naman po yung SD para ilabas yung talent nila. Welcome po ba? Kung example, may mga kabataan na gustong mag-join Kuya Edson. Welcome. Opo, welcome na welcome po sila. Okay, so thank you very much. Ngayon naman, let's move on sa ating next na segment na part ng episode na ito. Ang Fast Talk. Fast Talk. Familiar ba kayo sa Fast? Yan. Opo. So, ayun, ready na ba? Let's start. Happiness or chocolate? Happiness. Peace of mind or money? Peace of mind. Money? When you have money, you have singing or dancing? Dancing. Leadership or relationship? Leadership. Who is your ultimate dance inspiration? It's on. Uy! Lasang. Describe Isabela City in one way. Home. Isa TV is? Number 1 TV channel. Number 1 TV channel. What is your message to the youth dancers in one way? Grow. Pangkituhin ang sentence, we are the Stray Dogs and We are family. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Isa TV. At yan ang naglalagablab na talento mula sa Stray Dogs. Sa bawat indak at gilaw, ipinapakita nila na ang sayaw ay hindi lang aliwan. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag ng sarili. Tunay ngang sa sining ng pagsasayaw, may papakita mo kung sino ka. Ang iyong damdamin, ang iyong kwento, ang iyong pangarap at gaya ng Stray Dogs, patuloy nating patunayan na sa sariling paraan, ang Isabelenyo ay laging nagniningning. Dahil tunay ngang ang Isabelenyo, kayang makipagsabayan sa kahit anumang larangan sa buong mundo. And by the way, bago tayo mag-e-end ngayon, may ibibigay kaming shirt dahil 3rd anniversary na ng Isa TV. Yan! Ayan, so, ito yung limited merchandise ng Isa TV. Ayan. Ayan, sige po. Get one and pass. Happy 3rd anniversary, Isa TV! And that was it, you all guys! Sana'y nag-enjoy kayo para sa episode na ito. Again, this is your host, Christian Leap, para sa episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. It's up to you! Isa TV Production. Your only island TV channel.